Ako si Bino Cuartel, 21 taon na gulang. Nag-iisang anak simula pagkabata, ay dala-dala ko na ang kamalasan na naging dahilan din kung bakit maaga akong naulila sa pamilya. Sa buong buhay ko ay wala na yata akong may nagawang tama. 6 na taong gulang pa lang ako noong kapwa sumakabilang buhay ang aking mga magulang. Ang dating masagana, payapa at masayang pamumuhay ng aking pamilya ay biglang nagbago simula nang isilang ako. Ang bukirin nila ama ay biglang nagbago na maaari kong ikihambing sa impyerno. Sobrang init ng panahon sa loob ng aming bukirin. Kasing tigas ng bato ang lupain at ni isang damo man ay walang tumutubo. Maliban na lamang siguro sa isang puno na matatagpuan sa pinakagitnang bahagi ng aming bukid. Ang punong yon ay tinatawag kong mahiwagang puno sapagkat ito ang siyang nagbibigay sa lahat ng aking mga kahilingan at pangangailangan katulad na lamang ng pagkain, kasuotan, kagamitan at iba pa. Ang mahiwagang puno rin ang naging sandalan ko sa mga panahong nalulungkot ako at may pinagdadaanan. Simula nung ako'y isilang, ay hindi ko pa naranasang lumabas sa sarili kong mundo. Ang bukirin na ipamana sa akin ng aking ama. Pinagbawalan ako ng mga magulang ko sa takot na baka mailagay ko sa panganib ang ibang tao na hindi kalaunan ay nangyari sa kanila. Sa maikling kwento, namatay ang mga magulang ko dahil sa sunog na hindi mawari kung saan nagmula. Mahimbing kaming natutulog ng gabing yon nang bigla na lamang umusok at nagliyab ang apoy sa aming tahanan. Hindi nakaligtas ang mga magulang ko sa sunog at himala pa dahil ako lang ang natirang buhay. Walang ni isa man sa mga kamag-anak ko o ibang tao ang nagtangkang kumupkop sa akin sa takot na baka manganib din ang kanilang buhay at maging ang mga mahal nila sa buhay. 4 na araw na rin ang nakalipas simula nang mangyari ang kababalaghang yon. Sa loob ng 4 na araw ay hindi pa rin nagigising ang babae na tinatawag ng sarili na diwata ng kamatayan. Halos hindi pa rin ako makapaniwala dahil sa mga nangyayari sa pagkakaalala ko lang. Habang mapayapa ako natutulog sa ilalim ng mahiwagang puno, ay bigla na lamang lumindol na sinabayan ng malakas na kulog at kidlat bago binalot ng itim na usok ang mahiwagang puno. Pagkagising ko ay bumungad sa akin ang kakaibang babae na hindi ko alam kung tatawagin ko bang baliw o diyosa. Kagaya ng paulit-ulit niyang sinasabi. Kasalukuyan akong nagluluto ng aking pananghalian. Samantalang ang babae tulog pa rin. Hindi ko alam kung dinapuan ba siya ng malubhang sakit at baka nga ay hinahanap na siya ng pamilya niya. Napailing-iling na lamang ako dahil sa mga isiping yun, malalim na napabuntong hininga ako bago sinalin sa mangkok ang niluto ko bago ito dinala sa pagkainan. Dala-dala ang makapal na tela at palangganang puno ng tubig ay tinaakong daan patungo sa aking silid kung saan natutulog ang dalaga. Hinawakan ko pa ang noo niya kung may lignat ba ito subalit normal naman ang kanyang temperatura. Pinunasan ko na lamang ang kanyang mga kamay, paa at noo upang sa ganun ay payapa ang pagkakatulog niya. Hindi nagtagal ay bumalik ako sa kusina. Naghugas ako ng kamay bago dumiretso sa pagkainan. Nakakailang santok pa lang ako ng kanin nang bigla na lamang may nagsalita. "Sino ka?" Tanong nito na ikinalingon ko sa kanya.
Napatayo ko nang masulyapan ko ang babae. Mabuti naman kising ka na. Nagugutom ka na ba? Tara, sabayan mo ko. Nakangiti kong tugon, ngunit nanatili pa rin siyang nakatingin sa akin. Kilala ba kita? Bakit ako nandito? Sino ako? Sunod-sunod nitong tanong na ikinatigil ko. Ang misteryoso at kababalaghan na nangyayari sa buhay ko ay hindi ko lubusan na maisip na madadagdagan pa pala ito simula nang makilala ko at dumating sa buhay ko si Diwata. Hindi niya ito tunay na pangalan, subalit dahil nagka-amnesia siya sa hindi malaman na dahilan, ayun na lang ang tinatawag ko sa kanya dahil hindi ko rin naman alam ang tunay nitong pangalan. Hindi ko mawari kung maniniwala ba ako sa iyo, Binibini, o baka niloloko mo lang ako. Bakit hindi mo alam kung ba't ka nakarating sa aking bukirin? Bakit hindi mo nakikilala ang iyong sarili? Ano nga ba ang iyong tunay na hangarin? Tanong ko pa sa dalaga, kasabay ng aking pagtayo upang yayain na siya na samahan ako sa pananghalian. Patawad, subalit wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi ko maalala kung paano ako nakarating sa lugar na ito. Ni hindi ko naalala ang aking pangalan. Malalim na napamuntong hininga ako nang magsimulang bumagsak ang mga luha niya. Hindi na lamang ako umimik. Sa halip ay niyayaan na lang at tinalayan ko siyang maupo upang kumain. Bahagya pang nangunot ang kanyang noo nang masulyapan ang mga pagkain na nakalapag sa pagkainan. Hindi ko siya masisi. Sino ba naman ang magtataka kung makakita ka ng pinirito at sunog na isda, gulay, na walang sabaw at kanin na nadurog. Magandang balita yan, Diwata. Mabuti naman at bumalik na sa pagiging masagana ang pinakamalawak na bukirin sa aming bayan. Ikinagagalak namin ng magandang balita yan. Subalit hindi kami maaaring dumalaw sa bukirin. Natigilan ako dahil sa huling narinig. Napahawak ako sa magkabilang kamay ni Aling Aba. Isa siya sa mga matatandang babae na nakilala ko at naging kaibigan. Bakit ho? Dahil ba sa sinasabi niyong sumpa? Kunot noo kong tanong na ikinaiwas nila ng tingin. Patawad niya, ngunit hindi namin ito magagawa. Huling wika niya bago sila nagmamadaling umalis. Napasulyap ako sa ibang mga tao sa paligid. Napaiwas sila ng tingin at gaya nila Aling Aba ay nagmamadali rin na umalis. Ganun ba talaga sila katakot sa sumpa? Totoo ba talaga ang sumpa? Siguradong malulungkot si Bino sa balitang ito. Diwata! Napalingon ako sa taong tumatawag sa aking pangalan. Napangiti ako na makilala ito. Laurel? Tila'y kakaiba ang karikitang taglay mo ngayon. Pagkasalubong ko sa kanya, na ikinatawa niya na mainhin. Bolera ka talaga. Nabalitaan ko na mukadkad na raw ang mga tanim nyo. Nakangiti nitong wika. Siyang tunay. Tila yata malungkot ka, Diwata. Kunot noong tanong nito, bagya pa siyang napahawak sa kamay ko. Hindi ko yan itatanggi, Laurel. Pagkat walang ni isa man sa mga taong bayan ang nais na dumalo sa aming bukirin sa darating na unang pag-aani. Tugon ko na ikinasinghap niya.
Baka marahil ay natatakot sila dahil sa sumpa. Bulong nito, sapat na upang marinig ko. Laurel, totoo nga ba talaga ang sumpa? Hindi ko alam. Huwag kang mawala ng pag-asa, Diwata. Kung totoo ang sumpa bakit nasa harapan pa rin kita ngayon? Ipakita natin sa mga taong bayan na hindi totoo ang sumpa. Sa darating na pag-aani ay dadalo ko at susubukan kong kumbinsihin sila, Stoneheart, Rena, Cristel, Amelia at iba pa. Mahabang wika nito kaya hindi ko siya mapigilan na yakapin. Maraming salamat, Laurel. Isa ka nga tunay na kaibigan. Marami kang ginawang tulong sa akin, Diwata. Para saan pa at tayo'y naging magkaibigan? Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Anya. Maiba ako. Kamusta naman si Ginoong Bino? Tanong niya sa nagtatakang hinarap ko siya. Bakit, Laurel? Anong bakit? Hindi ba maaaring kamustahin ng Ginoong nagmamay-ari ng pinakamalawak na bukirin sa aming bayan? Napaiwas ako ng tingin dahil sa sinabi niya. Sandali, huwag mong sabihin na nagsiselos ka, Diwata. Natigilan ako dahil sa sinabi ng kaibigan kong si Laurel. Hindi ko siya maintindihan at kung bakit niya natanong ang bagay na yan. Bakit naman ako magsiselos? Natawa siya dahil sa naging tanong ko. Nanatiling nakatingin pa rin ako sa ibang direksyon. Oo, hindi lang ang sagot, Diwata. 3 buwan din kayo nagkasama ng Ginoo, kaya hindi posible na mahulog ang loob mo sa kanya. Sandali, paano nga ba nakarating sa bukirin si Ginoong Bino? Ano ang kanyang itsura? Sunod-sunod nitong tanong na ikinangiwi ko. Diretsong napatingin ako sa kanyang mga mata. Laurel, mabuti pa huwag mo nang alamin. Mas makakabuti sa'yo kung konti lang ang nalalaman mo. Saad ko na ikinatulis ng kanyang guso. Hindi ko alam kung bakit niya palaging ginagawa yan. Payo ko lang sa'yo, Diwata. Kung gusto mo ang binata, hanggat maaga pa ay umaamin ka na bago ka pa maunahan ng iba. Hagik-hik niya. Laurel, wala akong gusto kay Bino. At sinong iba? Ikaw ba? May gusto ka ba sa kanya? Napakunot ang noo ko. Wala akong may binabanggit na pangalan. At bakit tila ikaw ay apektado? Kung meron man na nagkakagusto sa kanya, siguro kung makikita ko siya, maaring mahulog din ang loob ko sa kanya. Tugon niya at sa hindi malaman na dahilan ay biglang uminit ang ulo ko. Mukhang hindi na maganda ang timpla ng mukha mo, Diwata. O siya, alis na ako tutungo sa aking pupuntahan. Anya, bago nagmamadaling umalis. Nagugulan ako sa inasal at nagsasabi niya. Malalim na napamuntong hininga ko habang nakatanaw sa papalayo niyang bulto. Mas mabuting umuwi na lang muna ako at baka nagugutom na si Bino. Kailangan ko pa siyang ipagluto ng masarap na hapunan. Bino, handa na ang hapunan. Napatigil ako sa pagbabasa ng libro. Napasulyap ako kay Diwata. Nakasalukuyang nakasilip sa nakaawang na pintuan ng silid-aklatan. May kalakihan ng aking bahay. May 2 itong palapag at may 8 silid. Sala, hapagkainan, kusina, 2 banyo, silid-aklatan at 2 silid tulugan. Ang tema ng aking bahay ay hango sa sinaunang pamamahay ng mga Espanyol. Sa tulong ng mahiwagang puno, ay ako mismo ang gumawa ng bahay na ito. Kumpleto rin ang kasangkapan na meron kami.
may dikuryente at may sinaunang mga kagamitan. Ano ang hapunan ngayong gabi? Nakangiti kong tanong, saka tiniklop ang librong binabasa ko. Mahilig ako sa mga libro. Maliban sa Mahiwagang Puno, ay isa ito sa mga nagpapasaya sa akin at nagpapatanggal ng aking kalungkutan. Lalo ng mga panahon na hindi pa dumating si Diwata. Malalaman kung makakarting ka sa pagkainan, Bino. Tugon niya na mas lalong ikinalawak ng aking ngiti. Napatayo ako bago lumapit sa kanya. Sinara ko muna ang pintuan bago sabay namin na tinahak ang daan patungo sa silid kainan. Simula nang dumating si Diwata, marami ang nagbago. Nakakain na rin ako ng mga pagkain na hindi ko pa natitikman. Nakakagawa ko ng mga bagay-bagay na hindi ko dati magawa. Diwata, napatigil ako sa paghakbang nang bigla akong may naalala. Natigilan din ito at napalingon sa akin. Ano yon? Paano kung napatitig ako sa kanyang mga mata? Paano kung bilisan na natin ang paglalakad dahil sobrang nagugutom na ako? Tanong ko na ikinatawa niya. Paano kung bumalik ang mga alaala mo? Iiwan mo na ba ako at babalik ka sa karya na dati tinutukoy mo? Gusto kong itanong yan, subalit nawalan ako ng lakas ng loob sa tuwing kaharap siya. Malalim na napamunting hininga ako bago binuksan ang pintuan ng silid kainan. Napangiti ako na bumungad sa akin ang nagniningning na mga pagkain na nakahapag sa lamesa. Makaraan ng ilang araw ay nagkakayaan kami ni Diwata na mag-picnic. Mag-ingat ka, Diwata. Hindi ko mapigilan na mag-alala kay Diwata nang umakyat ito sa puno ng mangga upang mamitas ng bunga nito. Nang dahil sa kamalasan ko, ay hindi ako maaring makyat sa puno. Dahil ito pa ang maging dahilan upang maaksidente ako. Hanggat maaari ay iniiwasan ko na makagawa ng mga bagay-bagay na maaring maglagay sa akin sa panganib at sa mga taong malalapit sa akin, lalo na si Diwata. Maayos lang ako, Bino. At ano ka ba? Sanay na akong makit sa mga puno. Natatawa nitong tugon, ngunit hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala sa kanya. Tagumpay siya nakakit sa puno ng mangga. Namitas siya ng mga hinog na bunga bago inilagay ang mga ito sa nilala niyang basket. Nang mapuno ang basket ay inabot niya ito sa akin. Subalit nang hawakan ko na ay biglang nadulas ito sa kamay ko. Kaya ang resulta ay nahulugan ako ng mga mangga. Pino! Narinig kong sigaw ni Diwata bago ako tuluyan na bumagsak sa damuhan. Napangiwi ako dahil sa sakit ng likuran ko at maging ng aking muka na hustong napuruhan. Ayos ka lang ba? Magpapatawag ba ako ng manggagamot? Sunod-sunod nitong tanong nang tuluyan siyang makababa mula sa puno. Inalalayan niya pa akong maupo sa damuhan. Bago hinipan ang mukha ko, natigilan ako sa pagngiwi nang mapagtanto na sobrang lapit ng kanyang mukha. Hindi ko maiwasan na mapatulala habang nakatitig sa maamo at kagandahan niyang taglay. Napatigil ito sa kanyang ginagawa nang mapansin na nakatitig ako sa kanya. Nagtama ang aming mga mata. Sobrang bilis ng pagtibok ng puso ko. Nagliliwanag siya sa aking paningin. Hindi ko mapigilan na mapangiti. Diwata, ang ganda mo. Uli ko nang napagtanto ang mga nabitawan kong kataga. Kapwa kami damula ni Diwata at sabay na napaiwas ng tingin. Ayos ka lang ba? Tanong nito na ikinakamot ko sa aking batok.
Ayos lang ako. Namumulak ng tugon bago siya inalalayan na tumayo. Sabay naming dinampot at ibinalik sa basket ang mga mangga na nahulog. Hindi ko pa mapigilan ng matawa dahil sa katangahan ko. Pasensya na Diwata ah. Huwag mo nang alalahanin pa ang bagay na yun. Ang malagay nakakuha tayo ng mangga. Hagikik nito. Nang makumpleto na ang mga mangga, ay sabay kami bumalik sa loob ng bahay upang kunin ang iba pang mga pagkain na kanyang inihanda. Bala kasi namin na mag-picnic sa tabi ng mahiwagang puno. Ito ang ika-4 na buwan. Simula na nagkakilala kami, kaya naisip namin itong ipagdiwang sa pamamagitan ng simpleng pag-picnic. Ang ganda talaga rito. Manghang saad ni Diwata nang tuluyan kaming makaupo sa nilapag niyang tela sa damuhan at kung saan din nakapatong ang mga pagkain. Napasulyap ako sa kanya sa simpleng suot na puting bestida ay mas lumitaw ang kagandahan niyang tinataglay. Nililipad din ng hangin ang mahaba't kulay puti niyang buhok. Oo, ang ganda nga. Bulong ko, sapat na parang marinig niya. Nabaling ang tingin nito sa akin, ngunit kagad din na umiwas at namula. Diwata? Hmm? Saglit,